Hoy! Alright, palakpakan, palakpakan. Kamusta kayong lahat mga pare? Kamusta? Long time no see Ay, by the way, bago ako mag-umpisa, pakilala pala muna ako. Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Bago ako mag-umpisa, okay, binabalaan ko lang kayo dahil ako po ay may sipon. So may makakarinig kayo ng mga singhot-singhot, bahing-bahing, mga ganon ha. Pagpasensyaan nyo na ganon talaga, tinatamaan tayo ng ganyan. Okay? Kamusta kayong lahat? Palakpakan. Comment nyo kamusta kayo, kung okay lang ba kayo sa panahon na ito dahil ngayon po ay tag-ulan na naman at matetesting na naman syempre ang mga pinangako at ang mga pinagyayabang ng gobyernong ito, lalong-lalo na ni Marcos, di ba? Yung pinangako, pinagyabang niya yun nung SONA, di ba? 5,500 flood control project, pinagyabang niya yan. O alam niyo yan, ha? Posibleng hindi niyo yan alam. At syempre, mag-ingat po kayong lahat dahil uso po ang dengue ngayon at saka yung mga kung ano-ano dahil sa baha magkakaroon na naman siguro ng ng leptospirosis, di ba? Yung mga ihi ng daga. O yan, di ba? Kaya mag-iingat po kayong lahat diyan. Pero di ba may mga may mga kumakalat sa Facebook na yung daga daw ginagawang siomai. Hindi pala pusa ang ang siomai, daga pala 'yon. Joke lang. Pag-uusapan lang. Kamusta kayong lahat at sana okay po kayo ngayon at malapit na nating umpisahan ang ating charity work. Sana maumpisahan na natin. Anyway, ilalatag ko diyan yung aking yung aking email address para maumpisahan natin ng ating charity work, okay? At by the way, maraming salamat nga pala sa aking editor. Editor ako na may editor din. Kay Normel, Normel naiilang kasi ako kasi tinatawag niya akong boss. Pati editor binanatan Natawag niya, huwag mo tawagin boss. Pre. Natawag akong boss. Boss, okay na po ba to? Walang iya ka. Naiilang ako, hindi ako sanay ng tinatawag na boss. Okay? Lalo pag pag syempre, minsan tawag ko, boss Boss, pag mga hindi ko kilala masyado, okay, hindi ko mga ka-close. Pero pag ka-close mo, pre, di ba? Pre. Pero pag ka-close mo tas tinawag kang boss, putya. Nakakailang. Mga nag-edit ng natin ng ating yung ating tawag dito, yung ating shorts tsaka reels sa YouTube at Facebook. Meron din yang mga pare. Masasabi natin na YouTube channel. Normel Hernandez. Yan malupit yan. Mas malupit pa yan sa akin, sabi ko sa inyo. Malapit mag-edit yan. Tapos nagka-cameraman din yan. Lupit yan, dahil talent yan. Kaya pag may oras kayo, i-subscribe nyo yung kanyang channel, Normel Hernandez. Yan. Malupit yan, sabi ko sa inyo. Okay. Umpisa na ba natin para matapos na agad? Alam nyo, mas okay yung may iksing video lang tapos direct to the point tayo. Pansin nyo ba yon? Kaysa yung mga mahaba pa. Ewan ko. Kasi pag, syempre, sila Boss Bay, medyo mahaba ang video niyan dahil nga maraming maraming idea at maraming pumapasok sa utak niyan. So tayo, medyo maiksi lang yung video natin kasi hindi naman. Kumbaga, iniksian lang natin para hindi mahaba, ganun. Hindi, iniiksaan lang natin kasi kung wala na tayong masabi, bakit pa natin nahabaan di ba? Pero minsan after ng video, iniisip ko, may nakalimutan pala akong sabihin. Minsan kasi sa sobrang hindi naman sa yabang to. May minsan kasi pag marami kang naiisip, 'di ba?
Pag marami ka naiisip, yung sinasabi mo, ipaulit-ulit, hindi mo na i-deliver. Hindi magkakatugma yung bibig mo tsaka yung utak. Hindi naman sa matalino ka, pero marami ka lang iniisip. Ganun. Okay, ang isa pang mainit na issue ngayon ay yung mga sinasabi natin na nagkakagulo nga daw yung mga Duterte supporter dahil nga meron daw na sinasabi na may kumukumpas daw dyan sa dahig. Parang pinagbabawalan. Ang sabi ni Maharlika parang pinagbabawalan siyang magsabi o bumanat kay Amy Marcos at tawag dito? Magsabi daw ng bangag. Yun sabi ni Maharlika. Pero kayo na bahala dyan. Hindi na makikisali dyan sa mga awayan nila na yan. Ang pakipakialaman natin ngayon, ito yung mga issue natin sa lipunan. Diba? Palakpakan. Ay, hindi ko napalitan yung thumbnail. Wait lang ha. Wait lang. Ayan. Dalawa. Kailangan kasama yung dalawa na yan. Okay? So, ito nga, impeachment trial tuloy na daw. Kasi na daw si Cheese nag-oath na daw Ewan ko, hindi ko napanood yung ibang balita niyan, pero natatandaan nyo ba tong mga kongresista na to? Sila yung nagmamadali na ituloy ang impeachment. Ngayon, itutuloy na daw yan sa June 11. Which is bukas nga ba? O sa isang araw. Depende kung kailan ko ito i-upload. So, June 11, mag-i-start na daw yung impeachment trial ni BP Sara. So, parang medyo kumakambyo tong mga kongresista na to. Dapat daw na hindi madaliin. Dapat daw maging maayos, hindi daw yung parang ura-urada. Kayo nakakapagtaka talaga kasi alam niyo mga pare, sila yung nagsisigaw diyan na pati yung mga kabataang walang silbi, yung maanong ulam ng sigaw diyan na impeachment daw, ituloy na daw yung impeachment. Simulan na daw 'yan. Ngayon, sisimulan na, bigla naman silang hindi dapat daw madaliin. Ano 'yun? Ano ba kayo? Kasi nga magtatapos na nga, sinasabi ko pa ulit-ulit, magtatapos na nga yung 19th Congress sa June 30. So tatapusin nila yan, mga kulang-kulang isang buwan. Ayun na nga. June 30, wala na. Tapos na ang 19th Congress. So papasok na yung 20th Congress. So kahit anong matter o kahit anong masasabi natin na usapan o masasabi natin na sinulat o yung mga bill na nakapending patungkol dito sa 19th Congress, na ulit yan, back to zero na ulit. Wala na mangyayari dyan. Ngayon, ang gagawin natin para matuloy ang mga yan, kailangan natin mag-file ulit. Parang i-refile mo. Ewan kung may word na ganyan. Para alimbawa, may mga bill na napag-uusapan na hindi natuloy, na hindi natapos. Natin yan. I-file ulit yan next sa 20th Congress na. Ngayon, kaya sila gigil na gigil kasi hindi sila pwedeng mag-file sabihin na nating next month after ng 19th Congress, hindi sila pwedeng mag-file next month ng impeachment trial ni BP Sara. Kasi ang file ng impeachment 1 year daw. Pagkatapos daw nun 1 year na ulit. So pwede silang mag-file I think February 1 kung hindi ako nagkakamali. So 1 taon. Kaya gigil na gigil yan sila kasi 1 taon silang matetenga. At hindi ko alam dito kay Pimentel kung anong pinaglalaban nito. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung buhay yung tatay mo, baka nakutokan ka na Kasi gigil na gigil din siya, hindi mo alam kung bakit Napansin nyo ba nung mga nakaraan naman, hindi siya nagsasalita patungkol dyan sa GAA. Hindi siya nagsasalita patungkol dyan sa BICAM. Pero itong impeachment talaga namang bigla-bigla Baka may pinangako din dito kay Pimentel. Ewan ko dito sa tao na to kasi medyo bali-balimbing din to
Baka may pinangako dyan. Excuse me po. Kaya siya nagkakaganyan. Talaga namang birada ng birada. Anyway, umpisahan muna natin dito sa ating video na ito nga yung kay yung kay Romualdez nga daw. Ito yung umpisa, saglit lang to pag-usapan natin. Na si Romualdez nga daw ay hindi mapapalitan bilang speaker. So, yan na nga yan. By the way, yan pala ang aming tingnan nyo naman, talaga naman. Ayos ba? Pangmalakasan, di ba? Ayos ba yan? Okay. May bago tayong logo. Nakita nyo din sa gilid yung paring RJ. Yan. Ayos ba? Okay? Ang daming bago So, umpisa muna natin dito kay Romualdez na to. Dahil nga daw, ang Congress ay parang halos lahat ayaw siyang matanggal. Tiniyak ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na mananatiling Speaker si Martin Romualdez, ang leader ng Kamara hanggang 20th Congress. Uy. Ito ay sa kabila ng pag-atras ng suporta ni Representative Juke Frasco. Ito si Frasco, naalala nyo to na ito yung nagsabi na parang kaya namin tinanggap tong kaya kami pumirma ng impeachment ni VP Sara dahil nga hindi tayo bibigyan ng project pag hindi kami pumirma dyan. Naalala nyo yan? Ayan yun. Sa liderato ng kasalukuyan. So parang bumitaw siya sa suporta. Ulitin natin ha. Ng suporta ni matras ng suporta to si Juke Frasco. Parang napilitan kasi siya Parang ang lumalabas dito sa ibang kongresista napilitan lang talagang pumirma dahil nga natatakot silang mawalan ng project o yung pondo para sa mga lugar nila. So yun, yung iba nanindigan. Salamat dun sa mga nanindigan, especially dyan sa nabalitaan ko dyan sa Cavite, nanindigan talaga yung mga Revilla dyan. Alam nyo yung Agimat at si Congressman Lani ay hindi pumirma dyan sa impeachment. So, pwede sigurong yun yung dahilan. Kaya, baka tinrabaho din to si Bong. Baka lang naman. Yun lang naman nakikita ko. Pero, yung mga kongresista na hindi pumirma dyan, palakpakan natin. Dahil nanindigan talaga sila. Mawala na yung, yung project na yan. Basta hindi kami pipirma sa impeachment. Sa katarantaduhang impeachment yun na yan. Representative Juke Frasco sa liderato ng kasalukuyang House Speaker. Ayon kay Gonzales, walang alitan sa liderato at suportado si Romualdez ng 285 na kongresista. 285 daw na kongresista, suportado si Romualdez. So, hindi talaga siya mapapalitan. Siyempre, nagtanim na siya nakapagtanim na walang hiyaan na lang pag pinalitan nyo ako dito, pag ayaw nyo sa akin, parang ganun pinanguna, galing no? Pinakara niya na muna, no? Pinakara niya yung yung kamera, no? Yung mga tao niya para pagdating naman ng 20th Congress, siya ulit. Galing. Talagang matatalino tong mga to pagdating sa mga katarantaduhan no? Ang tatalino ng mga to. Kumbaga parang alam na nila yung mangyayari, alam na nila yung pwedeng mangyari, kaya uunahan na nila. Ang tatalino sa mga kagaguhan. Pero pagdating sa pagtulong sa mga Pilipino, ay nako, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami nakapwesto, okay kami. Wala kaming pakialam sa inyo. Kahit magutom kayo, tumaas yung bilihin, wala kaming pakialam. Tapos ang panukala ni Marcos, 200 pesos na dagdag. Ang tanga. Paano yung mga nagtitinda sa palengke? Paano yung mga vendors? Yung mga naglalako? Paano yung mga jeepney driver? Taxi driver? Ano pa ba? Yung mga Grab? Paano yun? Hindi naman kasama yung sa dagdag sahod Imbes na umisip ng pangkalawakan o yung mga malakihang solusyon, iisip ng mga maliliit na solusyon para magmukhang maganda lang. Madalian na parang mukhang maganda, pero yung sa totoo lang, pandakip butas lang nila yan sa mga katarantaduhan nila.
Alam niyo, bakit? Totoo naman Hindi ba? Kayo na magsabi, I-comment nyo dyan. Totoo, di ba? Ayusin ko lang yung mic ko, ha? Alam nyo, maiksi lang naman tong ano natin. Lista. Kaya, mamaya tapos na tayo agad. I believe 100% siya pa rin ang magiging speaker. Syempre. Ang dami nyo, 285 ba kung hindi ako nagkakamali. Ang dami nyo magboboto dyan sa kanya malamang siya pa rin talaga. The House ng 20th Congress. So, ang lumalabas-labas ngayon, si Speaker pa rin ang mananatili sa 20th Congress. At hanggang hanggang 2028 na yan, ang lupit. Tapos lalabanan niya ngayon si BP Sara. Okay. Diba? At least, eto, alam nyo, gustong-gusto nga nating matuloy yung yung impeachment trial na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga may inano si BP Sara. May big cash siya o may binitawan siyang salita na bloodbath. Magkakaalaman na ngayon. Maganda. Pero, after nitong impeachment trial ni BP Sara, sana naman, pati yung iba wag kayong hipokrito Puro kayo BP Sara ang ang target nyo Alam naman natin yung plano nyo talaga Kasi kung hindi naman yan malakas si BP Sara, hindi nyo yan papaanuhin, hindi nyo yan pag-aaksayahan ng panahon. 'Di ba? Ngayon nga parang tina-target nila si si Senator Bongo 'Di ba? Sinasabi na bakit wala yan sa dahig? Hindi dahil kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Ayan yung mga pakana nila ngayon. Masyado kayong bida-bida Kayo kaya mauna dyan. Kayo na pumunta dyan. Mahal-mahal ng pamasahe dyan kung gusto nyong kung sinisita nyo si Senator Bongo, kayo na mauna dyan. Pumunta na kayo dyan sa dahig. Hala nyo Madaming ginagawa hindi naman yan petics Hindi naman yan katulad nung ibang senador na lang paikot-ikot lang May mga naiwan niyang trabaho. Yung mama na yan, kaya nga nag-number 1 yan dahil masipag di ba? Kahit na binawasan niyo yung boto ito na yung ating main news. Panoorin natin to Ito yung patungkol dyan sa impeachment. Hindi pabor ang mga kongresista at House prosecutor sa mungkahing tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. Di ba? Nakita nyo? Sila yung nagmamadali patungkol dyan sa impeachment na mag-trial na. Ngayong sisimulan na yung impeachment, hindi sila pabor. Ano yun? Kayo ba mga pare? Isipin nyo ba? 'Di ba? Sila mismo ang nagmamadali patungkol diyan sa impeachment. Sila yung sigaw ng sigaw na ituloy na yan, umpisaan na yung impeachment. Tapos ngayong uumpisahan na, hindi sila pabor? What? Ito mga abnormal na to hindi mo alam kung Ano ba? Asobrahan na sa hangin yung utak nyo? Hindi na kayo maintindihan. Kasi nga daw maiksi. Ayan nga yung sinasabi ni masasabi natin ni ano tawag dito? Ni Tolentino maiksi nga yung panahon. Hindi nga yan kagaya katulad nung dati kay Erap, President Erap at dun kay Corona. Tama ba? Teka lang, i-search ko baka magkamali ako Corona. Wait lang Ayan. Kay Corona. Hindi yan katulad dati. Hindi yan kagaya dati na nasa kalagitnaan. Yung kay BP Sara kasi, nasa nasa dulo na. So magpapalit na ng 28th Congress, tas minadali nila yan. Sabi nila, dapat na yan.
Eh, ang si Kilay, si Escudero nga daw, natatakot kay VP Sara, ganyan. O tapos itong naumpisahan na, ay yung uumpisahan na nga daw, yung impeachment yan, aabutin nga lang daw na yan ng 19 days. Eto na sila. Tahol na naman ang tahol. Hindi na kayo maintindihan, mga animal. Ano ba talaga? Ano ba talaga, okay? Kasi nagmamadali kayo sa impeachment tong mga nakaraang araw, tapos ngayong uumpisahan na, bigla kayong bawi? Hindi kayo pabor? Eh hindi nga yan pwedeng tumawid sa 20th Congress. Kung gusto nyo, mag-reapply kayo next year. O, yun lang ang solusyon dyan. Nasa Constitution yan, ayon kay Senator Tolentino na walang carry over doon sa Constitution. 3,000 words daw yun, walang carry over. Okay? Hindi pwedeng ipasa. Okay? Dahil nga daw ang every Congress o every matatawag natin, tama, every Congress o every yung 19th Congress at yung 20th Congress is independent. So pagkaiba yan talaga sila, hindi sila pwedeng magpasa ng mga issue o yung mga trial nung mga nakaraan galing sa 19th Congress. Hindi nila pwedeng ipasa yan sa 20th Congress. Ano ba naman kayo? Abogado na yon. Actually, hindi natin trip yun. Hindi natin gusto yan si Tolentino. Pero matalino naman kasi yan. Abogado yan eh. Yung pagiging palimbing niya lang hindi okay sa atin. Pero yung pagiging abogado niya, hindi naman niya magsasalita ng ng masasabi natin na sablay, 'di ba? Hindi niya magsasalita ng sablay na ikasisira niya. Yun lang, nasira siya patungkol dun sa pagiging balimbing niya. Pero yun na yun. Pero yung pangalan niya ay masisira patungkol dyan sa impeachment trial na yan, ay hindi yung papayag. Okay, tuloy natin to. Nila, pwede yang itawid sa susunod na Ang kongreso. kukulit eh. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Pwede nyo nga itawid dyan. Ang gagawin nyo dyan, magre-reapply kayo next year. Ayun ang pinaka-solusyon dyan. Huwag na kayo makulit. Enriquez. Eto na nga, tutuloy na nga yung impeachment. Ayaw nyo pa? Hindi pabor ang mga kongresista at Tingnan mo House mga tanga na to. prosecutors sa planong gawin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. Iminungkahi kasi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na umpisahan sa June 11 ang impeachment proceedings at magkaroon ng desisyon o judgment sa June 30, sakto sa pagtatapos ng termino ng mga nakaupong senador sa 19th Congress. Parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation na evidence. And if you're going to... So patong tanga na to. Hindi na kayo maintindihan. Na sobrang pagsunod nyo dyan sa amo nyo na si Romualdez, hindi na kayo maintindihan kung saan kayo pupwesto. Nung una, gustong-gusto nyong impeachment. Ngayon, wala na. Ano yun? Divided to ring 7 articles that really will not be enough time. We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. Giit ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na isa sa tatayong House prosecutors, hindi kailangan madaliin ang paglilitis. Pwede raw kasing tumawid ang impeachment trial sa 20th Congress. Ganito rin ang... Ang galing naman niya pala. Sino yung One Rider na yan? Tingnan nga natin. Hindi kailangan madali. Giit ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Ay, ito pala si ano. And, ito pala yung One Rider. Rider ba tong hayop na to? Hindi naman rider yan na. Umaangkla lang yan kay kay Busita eh. Kaya nanalo yung mga yan eh. Kung wala yan si Busita dyan, tingnan nyo. Kaya nga umalis si Busita eh, di ba? Kasi mga wala naman. Rider ba to? Oh. Hindi naman rider to ah.
Dapat ang magre-representa diyan sa mga mga rider ba 'yan? We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. Giit ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na isa sa tatayong House prosecutors, hindi kailangan madaliin ang paglilitis. Pwede raw kasing tumawid ang impeachment trial sa 20th Congress. Okay, sige, paano? Di lalabagin nyo yung Constitution. Kasi ang mangyayari dyan, carry over nga. Wala kang carry over. Sabi nga ni... Ako ba? Kayo ba? Mas maniniwala pa ba kayo kay Tolentino o dito sa mamang to? Na representante ng One Rider Party List na hindi naman rider. Sa tingin nyo, rider yan? Umangkla lang yan kay kay Busita, kaya yan nakaupo dyan. Buisit na yan. Si Busita nga hindi pumirma ng impeachment pero yung mga kasama niya pumirma, di ba? Ganito rin ang sentimiento ng mga kongresistang nag-endorso ng naunang impeachment complaint. Syempre, ganyan talaga yung lahat. PBP Sara. We think kung hanggang June 30 siya, bibigyan mo lang ng isang araw, hindi siya enough, hindi siya sapat. At dapat masatisfy natin yung tanong ng mga taong bayan kaugnay dito. Huwag niyong isama kaming taong bayan. Kayo lang nagtatanong dyan. Kayo lang talaga. Huwag niyo isama yung taong bayan. Huwag niyo kami idamay sa mga katarantaduhan niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman eh. Wala naman talaga yan. Kaya nga ang taas ng trust rating ni BP Sara di ba? Bakit? Kasi may tiwala sa kanya ang mga Pilipino. May tiwala sa kanya ang taong bayan na sinasabi mo. So, ang dapat yung i-impeach, yung Marcos. Bakit? Kasi laglag yung trust rating, di ba? 32%. Saan ka naman nakakita niyan? Oh. Doon pa lang alam nyo na kung sino ang dapat na i-trial eh. As utang ng utang. Oh. Wala kayong salita patungkol diyan kay Marcos. Pero dito kay BP Sara na nagtatrabaho ng maayos, sige kayo ng sige. Pati kayo mga wala nga kayong silbi dyan eh. Sa impeachment. Alam natin pag minadali, Pag nakikita ko to eh. Sabihin nyo ng ad hominem ako pero ang problema sa mga to, inuugali yung pagmumuka eh. Di ba? Pangit. Wala naman ako. Di ba? Pag yung pangit ka, wag mo na iugali yung mukha mo, yung tsura mo. Ano ba naman yan? Wag mo na iugali, sir, ma'am. Ay, ewan ko, ano ka ba? Ewan ko, ano ba to? Kasi 'di ba, sila nagmamadali niyan eh. Dapat matuloy na 'yang impeachment. Dapat na 'yan, umpisahan na 'yan. Tapos eto nang uumpisahan na. Ala, sige lang naman. Hindi sila pabor. Ano na 'yun? Sakit ng ulo ko sa iyo. Tayong oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. Dami daw Ano yung mga ebidensya nila? Yung mga Mary Piatos na yun? Yung sabi nila? Mary Ampiatos? Michelle Jokno? Ulitin ko mga kababayan. Sa isang patas na pananaw. Pag sinabi mong confidential funds, from the word itself, confidential. Bawal halukayin. Kasi nga, confidential. Ano ba Tagalog ng confidential? Sige nga, i-research natin. Confidential in Tagalog, okay? Ano? What kumpiyansa? Confidential. Ayun, confidential. Okay. Wait lang Confidential. Ganun din.
Wait lang. Yan, meaning. Okay. Secret or private. Okay. Secret or private. Okay. Yun na yun. Secret nga. Confidential. Ako, sabihin nyo na, di ba, maka Duterte tayo. Pero yung confidential fund ni Marcos, ayaw natin pag-usapan yan kasi confidential yan. Marami siyang ginagawa dyan. Alam natin yun. Pero hindi na natin pwedeng pag-usapan kasi nga confidential. Kasi kung magiging double standard tayo eh. Kung halimbawa yung confidential fund ni BP Sara ayaw natin pag-usapan dahil nga confidential, secret, or private. Tapos yung kay Marcos gusto natin pag-usapan. Pangit yun. Ayaw natin pag-usapan yan. Ngayon, kung gusto nyo pag-usapan yung confidential fund ni BP Sara Duterte, dapat lahat dapat pag-usapan para maging patas tayo. Hindi yung isa-iisang tao lang. Kasi mas malaki yung confidential fund ng iba eh. Ibang ahensya dyan eh. Kaysa kay BP Sara. Yun lang yun. Ay, tumutuloy sipong ko sa mga animal na to. Ako lang ba nabubwisit pag nakikita ko to? O kayo din? Hindi ito parang si Carlos Yulo May pa Carlos Yulo ko pang nalalaman. at saka ka-gymnastics nila, mental gymnastics, kakatumbling at kakasplit, mapapalusot nila yung kanilang poon. Ano connect nun? Hindi to parang si Carlos Yulo, nakaka-tumbling, gymnast, mapapalusot nila yung kanilang poon. Anong connect? Ha? Sir Tabingi. Anong connect? Anong connect, 'di ba? Ikaw sinasabi mong na ano ka na na-stroke ka na, pero sir naman sana na-testingan ka na nga eh. Pinitik ka na nga eh. Ba't hindi ka pa magbago? Puro katarantaduhan pa rin yung ginagawa mo. Okay, 'di ba? Hindi natin nilalait yung pagiging stroke niya. Ano yun? Hindi tama yun na laitin nyo yung dahil nga na-stroke siya. Nagkakataon yan. Pero naman, sir, pinitik ka na. Dapat magbago ka na naman. Hindi. Sigaw ka pa, tahol ka pa rin ng tahol kahit tabingi na yung bunganga mo eh. Diba? Ano yung connect nun? Yung, ako lang, sige, kayo nga, ipaliwanag nyo nga yung sinasabi niya kay Carlos Yulo. Di yan parang kay Carlos Yulo na pag tumatumbling, nakaka-gymnastics, kakatumbling, mapapalusutan nila yung poon nila. Ano yun? Ano yun? Ha? Ano yun? Kahit laliman ko yung pag-iisip ko, hindi ko maintindihan, sir. Paano mo kinonect yun? Anong connect nung dalawang si Carlos Yulo tsaka si yung tatumbling-tumbling? Hindi ko magets eh. Pakipaliwanag nga sa akin mga pare. Hindi naman naniniwala si National Unity Party President at Camarines Sur 2nd District Representative Elray Villafuerte na may kinalaman sa impeachment ang hindi pagpirma ni Deputy Speaker Joke Frasco sa Manifesto of Support para kay Speaker Martin Romualdez. Bagay na ikinatanggal niya sa partido. Yan. Wala kang suporta eh. Hindi, kasi alam nyo kung bakit natanggal to. Naalala nyo yung natin, yung video natin dati na nagsalita siya na binuking niya si Romualdez na kaya nga kaya ako pumirma sa impeachment ni BP Sara dahil nga tatanggalan kami ng mga project at tatanggalan kami ng budget dito sa distrito namin. So kaya siguro ito na yung kapalit na kaya tinanggal yan sa partido ni Romualdez dahil nga binuking niya. Wala nang iba doon. Speaking of unity, the first thing that Duke should have done was raise the issue among party members, party leaders. He was the one grandstanding by issuing statements in the media. And the suspect of the members is that he's bargaining, arm twisting the speaker to retain him as deputy speaker.
Pinapalusot lang nila yan. Pero ang pinaka ano talaga diyan, ang pinaka issue talaga diyan yung pagsasalita niya ng na daw yung pag pumirma ka magkakaroon ka ng budget. Naunang sinabi ni Frasco na kailangan ng leader ng Kamara na nagbubuklod, hindi raw yung nagpapalaganap ng pagkakawatak-watak. O yun. Siyempre, si Romualdez hindi magsasalita yan. Ang magsasalita itong mga aso niya. So medyo etong parang napilitan lang talaga tong si Duque dahil nga dun sa nangyari. Dahil nga hindi ka, alam nyo naman dyan, sinabi ko nga sa inyo dati na meron akong isang mayor na kakilala na nagsalita patungkol dyan sa Kamara. Ang sabi niya nga, nakakalungkot sa Kamara kasi pag hindi mo kakampi yung speaker at hindi ka pumabor doon sa speaker, mawawalan ka talaga ng budget. Out of place ka talaga. So ito na nga yung nangyayari. Ngayon, pumabor siya doon sa speaker o pumirma siya doon sa impeachment si Duque Frasco, para nga naman merong budget yung lugar niya. So parang nawala yung pagiging selfish niya, okay, pero mali pa rin yun kasi nga wala siyang paninindigan. Ngayon dito, ang gusto niya mangyari, mapalitan na si Romualdez kasi nga ang ganun ang nangyayari. Imbis na magbuklod-buklod, ang nangyayari hiwa-hiwalay. So syempre, kung kakampi ka kay speaker, edi mayroon ka sa akin. May bonus ka sa akin. Pero pag hindi mo ako kinampihan, kagaya na ginawa nito ni Duque, ayan, tanggal siya. Naniniwala naman sina Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at Deputy Speaker Ito, J.J. mga aso. Suarez na hindi mapapalitan si Romualdez. 285 congressmen 285 congressmen. Ito, maano din to Bakit kaya, no? Bakit kaya, ewan ko, yung mga kongresista, minsan magagaling lang magsalita. Pero yung puso dun sa pagtulong sa mga Pilipino, pagtulong dun sa tao, wala sa kanila. Bakit kaya, no? Wala 285 daw, hindi talaga mapapalitan kasi pabor yan kay Romualdez. Ano pa ba? Nagtanim na nga yung mama. Siyempre, pag umano ka dyan, pag hindi ka sumipsip dyan, at siya ulit ang nanalo, siya ulit ang speaker, yari ka ngayon. Wala kang budget. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan, mga pare. signed the manifesto support. And I think that is a true sign of unity. We want true leadership that can address the issues being faced by our country. Wala namang ganun. Sip-sip. Ramdam mong sip-sip talaga tong mga animal na to. Kung alam na hindi pagkakaintindihan ng liderato. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Anlos Baños po. Okay, hanggang dyan na lang muna ang ating video. Bye-bye. So, yun na nga. Nakita na natin ang utak nitong mga kongresista na to, ang gulo-gulo. Dahil nga sila ang nagsigaw ng impeachment na ituloy na nga yung impeachment. Ngayon, itutuloy na. Itutuloy na yung impeachment. Pero bakit sila ngayon biglang bawi? Bigla silang hindi na pabor sa 19 days na impeachment trial. Ang gulo, 'di ba? Sigaw kayo ng sigaw na ituloy, ngayong itutuloy na bigla kayong bawi. Hindi na namin kayo maintindihan, mga sir, ma'am, sir, ate, kuya. Kung ano ang gusto nyong mangyari sa buhay. Ngayon pinagbigyan na kayo, itutuloy na, 'di ba? Tapos bigla kayong babawi. Ewan ko na lang. Anyway, nakikita naman natin mga kababayan kung anong katarantaduhan ng mga to. Hindi ko na kailangan i-explica ng explica. Alam nyo na yan. Kitang-kita nyo na yan, 'di ba? Alam natin sa mga nagdaang balita na gusto nilang ituloy ang impeachment. At dapat nga daw ituloy na yan. Kasi nga,
gusto daw, yung taong bayan daw ang sumisigaw dito. Sino yung taong bayan na yan? Mga tropa nyo? Okay, sige. Dumating yung pagkakataon na ito na nga, itutuloy na nga yung impeachment trial na yan. Pero bigla na naman silang may reklamo. Hindi ko na talaga maintindihan o hindi na talaga natin maintindihan dito sa mga kongresista na to kung anong gusto nilang mangyari. Dikta na lang sila ng dikta. Anyway, sabi nga ni Chis Escudero, kaya nga napiko niya mga yan dahil sunod-sunuran nga kayo kay Romualdez. Tahol kayo ng tahol. O yan, 'di ba mga kababayan? Yan. Wala, ganun talaga. Pero yan, matutuloy na nga impeachment trial na yan. Di abangan natin ang mangyayari, 'di ba? This is it, bloodbath. At kung gusto nyong magtuloy yan sa 20th Congress, mag-file ulit kayo next year. Yan lang solusyon dyan. Anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Please like, subscribe, and follow. Please subscribe to my YouTube channel at doon sa aking Facebook page na Paring RJ TV. Hindi, Paring RJ lang pala. Dito sa YouTube, Paring RJ TV. Tapos meron akong second channel, yung aking YouTube, Paring RJ2. Hanapin nyo na lang po, ha? Kasi magre-reapply tayo, alam niyo naman na walang kita itong ating YouTube. Magre-reapply tayo sa June 16, I think. So sana ma-aprobahan, tapos yung yung charity work natin, so umpisahan natin yan bago matapos itong buwan. Okay ba tayo dyan? Palakpakan? Okay, once again, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili